Nagot ni First Lady. Ano ba sabi? Sumagot ba? Sumagot ba? Sumagot! Talaga? Ano ba sabi? Oo, sabi niya, iginagalang ko dahil ikay kapatid ng aking asawa, husband. Ay, At ni anak ni Mami Imelda. Oh, pero yung mga statement mo, Eka, ay fake news. Oh, nakakadiri. Ha? Oh, tulad, peke tulad ng mukha mong retokada. Ganun yung ba? Di ba? Baka fake news. Hindi. De pinost yan ni pinost yan ni F. Eliza. Oo, nagbabalik po ang The Big B. Siyempre kasama pa rin natin si Takeru Miyamoto at saka si Sangkay Janjan, mga kababayan. Oh, ano na? Next nating tatalakayin. Sige, banatan na natin si ano. Sino? Hindi, Na kasi meron Easy! Hindi, meron kasi Nag-iisa lang to, dalawa tayo. Ako na pala. Di ba meron na yun? Saka na yun. Hindi, si Amy Marcos kasi yun. Hindi, meron Si kasing Ivy, meron kasi interview itong Secretary General ng Hugpong na Pagbabago na parang out of nowhere na tanong sa kanya no na kung sino ba yung napipisil niyo o gusto mo na maging katandem ni Sara sa 2028 election. So, syempre, in-expect naman natin, di ba, baka si Cheese o si Amy. Ako talaga nagulat talaga yung taong bayan nung sinagot, si Marcoleta yung sinagot. Nako. So, Teka muna. Paano si Amy? Di ba naghahangad yun? yung tanong dyan. Maraming tinamaan dito kasi maraming nang nagsakripisyo dito eh. Oo. Unang-una si Amy. Oo. Pangalawa si Cheese. Si Cheese, di ba? Oo. Talagang kinuyog siya ng mga abogado ng Integrated Bar of the Philippines. Doon sa Port Wheat. Tapos gano'n, ityapwera lang. Pero ang pinakamalupit dito, si Amy kasi pamilya niya yung sinakripisyo niya dito. Correct. Ay nang mabigat dyan. Paano ngayon niya? Siguro nakita nila, wala palang silbi itong mahabang baba na ito eh. Di ba? Kaya yung tanong dito, ano ba, naging pabor ba kay Amy yung ginawa niya o napasama siya dito? Napasama, nagalit ang mga loyalista. Nagalit ang mayoryang mga Ilocano. Pero bakit napapalakpakan yung mga tao nung nagsalita siya nun? Hindi naman mga Ilocano yun eh. Hindi lahat na nagpapalakpakan. Ang tingin ko ay nasa harap lang yun eh. Oo. Nasa harap yung Yung nagpapalakpakan. koryo nila. Kasi yung karamihan yung sobrang dami nun eh. Nabatrip pa nga daw yung iba dun eh. Nung nagsalita si Amy Marcos eh. Pero kawawa dyan si Amy, no? May nagsalita nga dyan na isang political analyst. Ang kumbaga, epic fail yung ginawa ni Amy Marcos kasi siya yung si Rajan. Unang-una, hinira niya yung pamilya niya. Ibig sabihin, yung mga loyalista galit sa kanya. Ang akin naman dyan, mga brother, eto na yung katapusan ng kanyang political career. Wala na siyang karera. After nito, o baka nakalimutan niya, pang 12 na lang, kung baga sa grado. Sabit na, muntik pa nga. Di ba? Pasang-awa. Correct. Talo nga siya sa Davao City. Di ba? Hindi nga siya pumasok doon sa Davao City. Yan. Ngayon, ang mangyayari dyan, trinidor niya yung kanyang pamilya. Mga loyalista galit. Of course, yung mga dilaw, hindi rin boboto sa kanya. Hindi boboto sa kanya yung mga loyalista. Ngayon, yung sa part ng mga DDS, isipin nila, Anong din sa kanya? trinidor nga yung pamilya. Possible din, traidor yun, yung mga Duterte. Huwag tayong bumoto dyan. Sa madaling sabi, manganganib yung political career ni Amy Marcos. Yun na nga yung sinasabi ko, tapos na ang karera niya sa politika. At saka yung nakakainis dito, no? Huwag natin kakalimutan na binastos-bastos din ni Sara Duterte yung gabi mismo ni Apo Lakay. Na yung libingan ng tatay mo, hukayin ko yan, itatapon sa West Philippine Sea. Bakit hindi siya nagsalita, no? Kung ikaw ay tunay na anak ni Apo Lakay, ako kasi batang loyalist ako kay Apo Lakay. Kung ikaw ay tunay na anak ni Apo Lakay, dapat nung time pa lang na yun, kung papaano nag-response si Sandro Marcos, dapat ganun ka rin. Lalong-lalo na, siya yung panganay. Di ba? Siya yung panganay. Sabi niya, nagmamalasakit lang daw siya sa kanyang pamilya at sa ating niya. Yung packaging niya, ganun nagmamalasakit ako, pero yung dating, hindi. Hindi. Nakalimutan kasi niya yung kulturang Pilipino. Lalo na ang kultura ng mga Ilocano. Lalo na sa amin. Nagalit yung mga Ilocano. Ano ba yung sa Ilocano? Sabi sa amin, tokin ni Nayo, oray, an nga ro muerte problema ti pamilya tayo.
Ibig sabihin nun. Naintindihan mo? Hindi. Umuulan ako eh. Nabasa ko, nagtanong ako niyan sa Facebook eh. Di ko maintindihan. Oo na lang din ako ng oo eh. Kahit anong mangyari, sa kultura namin, ang problemang pamilya, hindi dapat lumalabas yan sa kahit kanino. Ang ginawa ni Aimee, sa libu-libong tao na wala namang kinalaman sa kung ano Ang yung away pinaglalaban niya, na wala namang nilalabas Na ebidensya. na ebidensya. Walang facts. Kundi puro laway-laway. Kaya nga sabi ko, itong mga gustong mang-agaw ng kapangyarihan ni Apo, gusto, laway lang ang puhunan eh. Walang ebidensya eh. Pero ano bang motivation ni Aimee? Ba't niya ginawa yun? Ano ba, politika lang talaga? At tingin ko sobrang... O may kasamang inggit ba yan na dapat ako yung presidente? Tingin ko may kasamang inggit at saka may kasamang Ngit-ngit. ambisyon. Ako sa akin may kasamang inggit, galit, ngit-ngit. Yun. Kasi ito simula pa lang talaga nung nanalo si PBBM, di ba? Hindi lang natin nahalata na tumitira na talaga si Aimee simula pa lang. Kakapanalo pa lang. Naalala ko yung pelikula ni Darren Yap. Made in Malacanang. Yung dalawang pelikula na yun. Yung pinalabas doon na parang ang weak ni PBBM, di ba? Naiyak. Tapos si siya yung Siya yung super bida. na super strong. Di ba? Parang doon pa lang syempre tayo medyo masaya pa tayo kasi yung unity team. Kakatapos Pero lang, panalo ka kakapanalo lang eh. Nag-sink in sa atin na. Ngayon parang ano may mali? Ba't parang ang ano doon ni PBBM, parang ang weak doon ni PBBM. Pinapagalitan ni Apo Lakay. Pero kung totoosin, kung ngayon na nag-sink in sa atin yung story na yon. Si PBBM pala yung mas strong at the time. Correct. Kasi wala ang atin niya, pero nandun siya sa tabi ng tatay niya. At pinaglalaban niya yung kanyang pamilya. Yung sakripisyo mo yung sarili mong buhay para sa ama mo, abay, ibang klase na yon. Correct. Yung saludo ko doon kakaiba na. Yeah, Talagang pinaka-highest to the highest na. Correct. Tsaka nga pala, yung hindi ko pala makalimutan dito, di ba dinamay ni Aimee Marcos si Sandro? Na pati daw si Sandro gumagamit din. So sumagot si Sandro Marcos, sabi ni Sandro Marcos, hindi ganyan ang gawain ng magkapatid. Parang ganoon sa bandang babae. Yung sabi naman ni Aimee Marcos, gusto mo DNA tayo eh. Ang layo ng sagot eh, no? Parang DDS talaga eh. Yung bang nasanay na sa... Alam mo balahura, no? alam mo manang, wag kang sumasama sa mukhang gasolito kapag nakasuot ng kulay blue. Kasi mukhang nalalason yung isip mo. Di ba? Sino yun? Solito kulay blue. Di ba? Hindi ko kisa. Di mo kilala yun. Hindi ko kilala. Tingin ka na sa comment section, baka alam nila at kilala nila. Yung punggok ba yun? Yung punggok? Yan. Walahura talaga yun. Kaya, ngayon, eto, ang nangyari, yung kultura ng Pilipino kasi, sinaalang-alang ni Aimee. Pati yung mga dilawan, pinklawan, hindi sumang-ayon. Correct. Yun nga ang ano doon eh. Ang nangyari, imbis na makakuha ng simpatya ang Aimee at ang mga DDS Baliktad ang nangyari. Ang mga Duterte, nabaliktad yung nangyari. Napunta kay PBBM. Ang simpatya napunta kay Pangulo at naawa, Parang nagbigay. kawawa, no? Oo. Parang kawawa si Kinawawa. Ano sabi ni Ping Lacson? Ako, hindi ako kapatid pero naaawa ako kay Pangulo. Kita mo? Ang daming mga tao na visit kay Aimee. Sa social media, pinaglalabas nila yung damdamin nila sa mga comment section, sa mga post nila, sa mga My Day nila. Hindi ko talaga makuha. Kunwari inisip ko, kasi ako may pamangkin ako eh. Masasabi ko pa pamangkin ko, adik. parang hindi ko ata kaya gawin. At saka ang sobrang weak ng paratang niya na lulong ang kanyang kapatid. Correct. Kung lulong yung kapatid niya, dapat hindi niya pinabayaan, natatakbo yan sa Yan politika. Hindi siya ito pa yung nakakatawa dito. Nagpangalan siya ng mga kajamin daw ni Presidente. Kasama si Lagdameo, kasama yung mga ibang, mga mayayaman eh. So dito lang napatunayan talaga na palpak yung war on drugs ni Digong. Kung totoo yun doon pa lang sasabihin na natin, palpak pala yun. Bakit itong mga to hindi nyo man lang naisama sa drug list? So ibig sabihin, bobo talaga yung drug war ni Digong. Napakatanga naman pala ni Digong. Pero ito
kapag ka may addict kang miyembro ng pamilya, Oh. saan ka nakakita ng addict na ang galing makipag-usap sa Correct. international? Saan ka nakakita ng addict na ang galing mag-deliver ng speech? Ma- Saan ka nakakita Masipag. ng addict na napakasipag, laging Correct. nasa field? 'Di ba? Walang addict na ganun. Kayo ba? Kayo mga nanonood ngayon, kayo kung may pamilya kayong mga addict, ganun ba ang makikita nyo? Hindi. Madalas ang reaksyon nyo yan. Wag kang wag kang magaslot diyan kasi delikado ka. Pandidirihan ka. Correct. Binenta mo na naman yung electric pan natin, ano? Para meron ka Pinambili mo na naman ng no? pambatak mo. Ganun. Sa madaling sabi, walang kapayapaan ang isang tahanan Correct. na mayroong miyembro ng tahanan Oh. na adik. Kasi pinangingilagan. Oh. Ito hindi. Siya pa nga ang nagtulay para magkaroon ng tandem yung dalawa. Correct. Sila ni VP Sara. Kung totoo yun, nalulong si PBBM, mas lumala. Ang sabi niya, mas lumala eh. Ibig sabihin, kung sabog siya nung una, mas sabog siya nung naging sila daw ni FL Liza. Oo. Ibig sabihin, that time pa lang, sasabihin na niya na, wag kang tatakbo. Hindi po pwedeng maging katandem to ni VP Sara kasi delikado. Siya pa nga ang nagtuloy. May picture pa nga niyan. Tatlo sila nag-uusap eh. Sinagot ni First Lady. Ano ba sabi? Sumagot ba? Sumagot ba? Sumagot! Talaga? Ano ba sabi? Oo, sabi niya, iginagalang ko dahil ikay kapatid ng aking asawa, husband. Ay, At ni anak ni Mami Imelda. Oh, pero yung mga statement mo, Eka, ay fake news. Oh, nakakadiri. Tulad, peke, tulad ng mukha mong retokada. Ganun yung ba? Di ba? Baka fake news. Hindi, pinost yan ni pinost yan ni FL Liza. Pinagtawanan niya na kumbaga ito yung ng Pilipino, yung mga Pinoy sa fake news. Fake news daw 'yon. Pero sinakyan niya yung kung sino man ang nagpakalat nung kasi kalat na kalat 'yun eh. Kinalat niya rin eh. Kinalat niya rin eh. Pinagtawanan niya yung yung ewan ko sino. Ang din yun, di ba? Ang ganda din kasi ng linyada nung pagkakasabi. Ang witty ng dating eh. Pero mas witty nung shiner niya eh. Tapos meron Pero ng ano daw caption yun na ganun. hindi raw botox yun. Fillers daw yun. Sinabi ko nga eh. Kaya maumbok yung mukha. Oo, pillars kasi yun Pillars yung daw yun, no? yung hindi pillars tsaka thread. Yung thread kasi sana may doktora tayong kasama ngayon. Oo nga eh. Yung thread parang yun, maninipis na parang may mga ipin, isisiksik sa mukha mo, hihilain para mabatak ng ganyan. Kung mapapansin mo yung mga politiko kahit lalaki, wala na reaksyon yung mukha. Tingnan mo, yung mga pagmumukha nila, yung mata na lang at bibig yung gumagalaw. Yun, ibig sabihin nun, nakaganon. Yung lapat na ganon. Si Kiss ata, gano'n din ata si Kiss, no? Hindi, baka tanong natin kay Senator Tulfo, baka ganon yung ginagawa niya. Kay Senator GB, baka lang. Kasi yung mga mukha nila, lapat na ganon eh. 'Di ba? Hindi naman na makukuha sa facial yun eh. Sa tingin mo, yung mukha ni Aimee, makukuha pa sa facial? Yung bang nilinisin lang yung Mukha niyo Diba? sa Sa mukha tingin niyo nyo? na yung sa si Jigsaw, yung manika ng Jigsaw. Sabi nga nila sa pambabasa kanya yan, sige, panay-panay mo yung pagpapatabas ng baba mo. Sabi, tumutubo yata yung baba no? Kasi, lagi naman mahaba yung baba Di ba? O parang Pinocchio. Si Pinocchio, yung ilong humahaba. Kailangan pa ba ng DNA test? Hindi kaya si Manang Aimee? Kapag nagsisinungaling, umahaba rin yung baba? Di ba dapat Nagtatanong ilong? lang ako, Di ba dapat ilong? Bakit ba? Kasi nung bata ko, paborito ko yung Pinocchio. Pag nagsisinungaling, umahabang ganun. Si Manang Aimee, pag nagsisinungaling, humahaba kaya yung baba? Nasa radyo ata tayo. Ay, Pero yun na nga po. Kumbaga yung ginawa ni Aimee Marcos, foul talaga yun. Bukod sa walang ebidensya, parang hangin lang siya Parang hindi talaga makatotohanan Pero nakakatawa Ang labo talaga Pero nakakatawa dyan, ginawa niya na ngayon. Pero parang hindi pa siya yung napipili na maging vice-presidente. Yun na nga, kasi si Marcoleta yung nagiging usap-usapan na gagawing vice-presidente. Kasi kung si Aimee, dahil naramdaman na nila yung galit ng taong bayan sa ginawa niya, malabo na nga manalo. Siyempre kung magtatakbo ka, yun namang may laban-laban. So paano na si Aimee Marcos niyan, boss? Di wala na, naging basurahan na lang. Di ba tapon na siya? Wrong move no? Oo. Mali talaga. Maling-mali. Akala niya siguro, marami pang bilang ng mga DDS. Yung gusto kasing palabasin ni Aimee
na ako yung ate, pag may maling presidente, gusto pakita sa taong bayan na kinokorek ko siya. Oo. Ayun ang gusto niyang palabasin. Na to the point na hindi siya pinapansin ng presidente hanggang nauwi siya sa ganyan ng ano. Walang reaction si PBBM. No? Wala. Lahat naman Very professional. Yun talaga. Doon ako believe kay PBBM. Kahit nung minumura-mura siya ni PRRD, never siyang nagbigay ng mabibigat na reaction na banat din. Very professional eh. Wala.